Nandito na po tayo sa episode 327 ng Abot Kami na Pangarap mga kapuso. Talagang umiiyak talaga to si Lynette, no, at talagang humihingi siya ng tawad kay Carlos na sana noong panahon na yun nakapag-oo na siya, 'di ba? Hindi na sana niya tinanggihan pa yung proposal nito dahil nga mas nakita niya yung halaga ni Carlos nung ito'y nabaril. Mas pinahalagahan niya ang kahalagahan nito. Kaya mas na-appreciate niya yung pagkakataon na yun, di ba? Kaya nga ngayon nagsisisi siya na natatakot siya na baka nga mawala ito si Carlos hindi man lang sila okay. Nasaktan niya ang damdamin nito at hindi man lang siya nakapag-oo. Meron siyang hinihiling. Magpagaling siya at bumalik na siya sa dati at makikipagkasal siya dito. Babaguhin niya raw yung kanyang sinabi, babawiin niya raw yun. At sabihin niya, oo. Samantalang tong si Moira tumanggi, sabi niya, of course not. Hindi ko magagawa yung grabe naman ang tingin mo sa akin, RJ. Sa tingin mo ba, magagawa ko yung magiging killer ako? Talagang mag-hire pa ako ng gunman para lang meron ako ipapatay na tao? Saka kanina, kaya lang naging ganun ang reaction ko dahil ayoko magkita na naman kay ni Lynette. Sabi kasi ni RJ, no? Kasi napakaseryoso ng mukha mo kanina. Kanina lang kita nakitang ganyan. Talagang todo ang pagtigil mo sa pagpunta doon. So nagdrama na naman tong Moira, niyakap si RJ. Sabi ni RJ, tama na, pagod ako at gusto ko na magpahinga. Samantalang itong si Lynette ay talagang nagulat siya dahil nga bigla nang nagmulat ang mga mata nito ni Carlos. Nagkaroon na rin siya ng malay dahil nga itong si Lynette talagang kinakausap ito si Carlos at talagang hinihiling niya na gumising na ito. Sabi niya, magpapakasal na ako sa iyo, itutuloy na natin yung proposal, sabi niya, no? At tuwang-tuwa nga siya dahil sa wakas nagkamalay na ito, diba? Niyakap niya ito agad. Sabi niya, meron bang masakit sa iyo? Okay ka lang ba, Carlos? Sabi ni Carlos, okay lang ako, Lynette. Sabi niya, no, tuwang-tuwa talaga siya. At sinabi nga rin ni Carlos, no, na Lynette, meron akong importanteng sasabihin sa'yo. Meron kang dapat na malaman. Samantalang itong si Josa nagmamadali sa information ng Israel dahil nga nag-aalala siya tungkol nga sa kalagayan ni Annalyn dahil nabalitaan niya na merong nangyaring barilan kanina. Sige na, nurse, hanapin mo kung saan kumratagpuan si Doktora Annalyn Santos. Inaanak ko yun eh. Tinawag siya ni Annalyn, Ninang. So nung pagtingin ni Josa, talagang natuwa siya, diba? So ito na, sasabihin na sana ni Doc Carlos yung tungkol nga sa lihim niya na anak niya si Zoe. Sabi niya, tungkol to sa anak ko, no? So pinigilan ni Doc Lindo, sabi niya, tungkol yung kay Harry, tungkol sa anak niya si Harry. Tama. Hayaan mo, Doc Carlos, pag sabihan namin si Harry, tatawagan namin ni Ma'am Lynette para alamin, no? Para malaman niya na okay ka na, may malay ka na. Samantalang itong si Josa, kinakamusta niya yung inaanak niya. At sabi naman ni Annalyn, okay lang po ako, Nina, huwag po kayo mag-alala. Meron ba masakit sa'yo? Okay lang po ako, hindi po ako nasaktan. So talagang niyakap niya yung ninang niya, no? Dahil sa wakas, nagkapatawaran na rin sila, diba? At okay na rin sila. So ito namang si Lynette, sabi niya, Doc Carlos, saka mo na lang sabihin yung gusto mong sabihin kapag okay ka na. Tama si Doc Lindon, kailangan mong magpahinga sa ngayon. Kasi nga suggest nga ni Doc Lindon, magpahinga muna itong si Doc Benitez. So umalis na itong si Lynette para sabihin niya kay Annalyn na meron ng malay itong si Carlos. At nagkaroon to rin ng pagkakataon itong si Doc Lindon na kausapin si Doc Benitez kasi nga sila na lamang dalawin na iwan sa loob. Nagpaalam na muna si Lynette. So yun, makikita natin dito si Annalyn, talagang na-miss niya yung ninang Josa niya. Sabi niya ni Josa, na-miss din kita sobra. So yun, napag-usapan na rin nila na okay lang po ako, Ninang. Samantala, naging panatag na rin ang kalooban ni Josa nung malaman niya na ligtas din itong si Lynette. Dahil nga napag-usapan nga nila yung kanyang best friend. At dumating na nga itong si Lynette, kinausap si Chang Susan, inalam ko nasa saan si Annalyn. So bilang dumating si Annalyn, sabi naman niya, Nay, anak, saan ka ba galing? Sabi naman ni Annalyn, Nay, meron po kayong bisita, gustong kumuusap sa inyo.
So nagulat sila nung biglang dumating si Josa. Sa wakas mga kapuso, nagkaroon na rin ng pagkakataon para magkasundo muli ang dating matalik na magkaibigan. Nagyakapan sila, nag-iyakan at humingi ng tawad si Josa. Sabi niya, patawarin mo ko kasi pinagtabuyan ko kayo sa lahat ng mga masakit na salitang binitawan ko. Patawarin mo ko, Lynette. Sabi naman ni Lynette, no, hindi mo kailangang humingi ng tawad, tapos na yun, nakaraan na yun. Ang mahalaga, bumalik ka na sa amin, Josa. Sabi niya, no. So sabi naman ni Josa, kamusta na yung jowa mo, ano nang lagay niya? Okay na si Carlos, nagkamalay na siya. Kaya awa ng Diyos, mabuti naman meron na siyang malay ngayon. Talagang todo hingi ng tawad ni Josa, no. Dahil sa mga pagkakataong yun na-realize din niya na siya ang may mali. So sabi naman ni Lynette, aalis daw muna siya dahil babalikan niya si Carlos, di ba? Tuwan-tuwa na siya dahil nga sa wakas nagbalik na uli sila sa dati, magkakasama na sila. At sinabi niya yung magandang balita na magpapakasal na nga siya dito kay Carlos. Kaya kinikilig silang apat na nagyakapan na sila. Samantalang tong si Doc Lindo, nagpapasalamat siya kay Doc Carlos dahil nga utang na loob niya ang buhay niya kay Doc Carlos dahil nga sa pagkakaligtas nito. Kaya bilang ganti, itatago niya yung lihim nito, no? Mananatiling lihim ang kanilang sikreto. Naku po, hindi pa talaga sinabi ni Lindol kasi nga nagkaroon siya ng ng utang na loob kay Carlos pero meron daw siyang isang pakiusap, alagaan daw maigi sina Zoe, si Annalyn saka si Ma'am Lynette. So ito yung pasasalamat ni Carlos, no. Nagpasalamat siya na sobra kay Lindon. Samantalang ito na, kinikilig talaga sila dahil sabi nga ni Lynette, kailangan na raw niya ituloy yung kasal kasi gusto niyang bumawi kay Carlos. So nagpaalam muna siya at aalis siya. Samantala umupo muna yung maglola. Sabi niya, mas maigi pa raw yung nagkaroon na aksidente kasi napauo daw si Lynette. Sabi naman ni Josa, talagang bunganga nyo, Chang, kung ano pa mga pinagsasabi nyo. Sabi naman ni Chang Susan, katulad na lamang nito nangyari sa inaanak mo, di ba? Kung hindi pa nangyari sa kanya masama kanina, hindi ka rito lalapit. Kamusta ka na ba, Josa? Alam mo, lalo ka nang itim. Sabi naman ni Josa, ikaw talaga dyan kung ano mga pinagsasabi mo. Joke lang, syempre nagkamustahan sila, no? So ito na, biglang lumapit si Annalyn. Tinanong niya yung nina niya. Sabi niya, Ninang, may tatanong lang po ako sa inyo. Pwede ko na po bang kunin sa inyo yung cellphone ni tatay? Syempre, oo. Saan ba nanggaling? Kanino ba? Sa inyo po naiwan sa akin ba? Ano naman sa akin naiwan? Kasi po nung panahon na, alam niyo na, nung na-aksidente si tatay, nasa akin po yung cellphone niya. Tapos binigay ko po yun kay Ninong Cromwell nung nabubuhay pa. Pagagawa niya po sana yung sa cellphone shop kasi sira po yun naiwan po kayo sa kanyang cellphone simula po nung namatay siya. Sabi naman ni Josa, ay tama, nasa cellphone repair shop yun. Teka, tatawagan ko si Bogs. So tinawagan niya, Bogs, nasaan na nga pala yung cellphone na binibenta mo? Babawiin ko na, may pera na ako. Sabi ni Bogs, no, nandito pa, kaso kukunin na ng bayad bukas dideliver ko na Bogs, mo nang ibenta. May pera na ako dito, kaya ko nang tubusin, no. Sabi naman ni Josa, dagdag pa niya, grabe ka talaga sa akin, Bogs. Talagang tinutubuan mo pa ako, Pero basta, kukunin ko yan. Ako na kukuha. O yan, Annalyn. Okay na. Mababawi na natin yung cellphone ng tatay mo. Thank you, Ninang. Sabi ni Annalyn. Samantalang si Carlos, nailipat na sa private na room para mas maging komportable siya. Ngayon, biglang tumating ito si RJ. At dadalhan niya ng almusal kasi nag-aalala siya kay Lynette dahil siya ang nanay ng kanyang anak. Pinagbawalan naman siya ni Lynette na kung hindi naman si Annalyn na ipupunta niya sa East Ridge, huwag na siya magpakita pa, huwag na siyang pumunta pa sa East Ridge kasi nga baka sumugod na naman dito si Moira at awayin siya. Kinuwento ni Lynette na nakita niya si Moira na sumugod dito kagabi sa East Ridge. Kaya ayun, diba? So nagulat si RJ, sabi niya meron daw siyang narinig na kausap sa telepono ng si Moira. Sabi naman ni RJ, sino naman? Malay ko. Mabuti pa RJ, i-check mo na lang dyan sa cellphone mo.
diyan sa contacts ng cellphone mo. Baka kasi merong masamang tao diyan nakausap ng asawa mo. So, 'di ba? Nagkaroon tuloy ng idea si RJ. Nagbigay din ng babala itong si Lynette, 'di ba? Dahil nga nakita niya nga 'tong si Moira. Nabigla na lamang pumunta na East Ridge at merong ang kausap na tao. So baka nagkaroon tuloy ng hinala si Lynette na baka may kinalaman nga to si Moira tungkol nga doon sa kaguluhan na nangyari. So chinik tuloy ni RJ yung cellphone niya at napansin niya na walang kalaman-laman ng cellphone niya. Samantalang tong si Zoe, meron siyang kausap sa phone na sabi niya kompleto naman yung storage ng phone niya kaya meron daw tong laman. So sabi naman ni RJ, matanong lang kita Zoe, bakit ganito tong cellphone ko kakaunti lang ang laman? Kailangan ko yung mga files ito kagaya mo. Maraming files ng cellphone mo, di ba? Sabi naman ni Zoe, binilan kita ng bago dahil nung nasa States tayo nung nagpapagaling ka. Yung cellphone mo, napunta kay Annalyn. Bakit dad? Kasi sabi ni RJ, no? Wala lang, gusto ko lang malaman kung ano yung mga laman ng dati ng cellphone, sabi niya, no? So, nagulat si Zoe. Kasi, hinahanap ni RJ yung luma niyang phone. Nagiging tuloy, curious. Kaya nangyari, umalis agad si RJ at pinuntahan nga si Annalyn sa East Ridge, bumalik siya. Nagulat si Annalyn, sabi niya, tay, ano pong ginagawa niyo dito? Sabi naman ni Josa, no, hi Doc RJ, sabi ni Doc RJ, no, pasensya na hindi kita nakikilala, sabi ni Josa, no, ayaw nga pala, nawala nga pala yung memorya niya, so sinaway siya ni Chang Susan, no, sabi ni Josa, ako po yung kapatid ni Lynette, sabi ni RJ, no, parang hindi naman comedy, natawa ako dito sa part na to, sabi ni Annalyn, no, atay, siya po yung best friend ni Ninang Josa po, kilala niyo po siya dati, ganun ba? Pasensya ka na, hindi kita nakilala kasi. Sabi, nandito lang naman ako Annalyn kasi para itanong sa'yo kung nasa sa'yo ba yung cellphone ko. Sabi naman ni Annalyn na tama tay, pupuntahan kasi namin ni Ninang yung cellphone. Kasi pinagawa ni Ninang sa cellphone repair shop. So tara na, puntahan na natin, sabi naman ni RJ, no. Pwede bang sumama sa inyo? Opo tay. O sige, tiyan nga. Diyan ka muna, ingat ka. Lola, alis po muna kami. Samantalang kung si Carlos, tinatanong siya ng mga pulis. Kasi nga, alam ni Carlos na mayroong barilan na magaganap doon. Sabi naman ni Carlos, opo, totoo yun. Alam ko na mayroong barilan na mangyayari kanina. Kasi bumalik ako sa loob ng venue sa may stage. At nakita ko yung sniper, sabi niya, no? Yung babaril. So, dito natin malalaman mga kapuso kung ano pa bang pagpapalusot ang gagawin dito ni Carlos sa mga pulis. Samantala sa episode 328, malalaman na natin, no, na napanood na nga ni Bogs yung nilalaman ng cellphone ni RJ. Nalaman niya na ang katotohanan na si Moira pala ang may gawa ng krimen na yun doon sa nagmamayari ng cellphone na yun. At tatawagin niya si Moira Tanyag na mismo nakasave mismo sa phone book ng cellphone na yun at talagang niya to, binablackmail niya to, no? Sabi niya, no, alam ko na sikreto mo Moira Tanyag. So ang mangyayari nito, pagkakaperahan niya si Moira Tanyag kapalit nung impormasyon na nakalap niya. So mangyayari, sisirain to ni Moira yung cellphone at tuluyan ng mababasura yung ebidensya, yung natitirang ebidensya. So nakakainis na naman itong tagpuan na ito mga kapuso. So kinakailangan mabawi ni na Annalyn yung cellphone dito ni RJ kay Bogs. So yan ang dapat natin pakatutukan bukas mga kapuso. Dito lamang yan sa Abot Kami na Pangarap. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Magandang gabi mga kapuso. Happy viewing. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.